Balot ng alinsangan ng kalsadang iyon sa Divisoria nang umagang mapuno ng nag-uunahang vendor, nagmamadaling empleyado, at tumitiling kuliglig ng tricycle, at sa gitna ng ingay na waring kulang na lang ay pumutok, nariyan si Dino. 10 taong gulang, payat, nakaluwang 2 butones ng kupas na polo, nakapaa, may nakausling karton sa dibdib na tinutuhog ng taling buri, at sa makapal na tinta ay nakasulat ang 2 salitang halos sumigaw para sa kanya, "Pipi ako." Mula pa mahimbing na antok ng lungsod, sanay nang hindi naririnig ni Dino ang alon ng murahan at usok na sumisingit sa baga. Ngunit mas mahirap pa sa kulangot na simento ang pakikibakang kailangang ipaliwanag sa bawat estranghero kung bakit bukang bibig niya ay katahimikan. Bata pa lang ay kinagat na ng lagnat ang kanyang lalamunan. Sinunog ang tinig at iniwan siyang lumilipad ang isip tuwing makikita ang ibang batang naglalaro ng Name That Tune sa eskinita. Kaninang alas 5, matapos isukbit ang bag na butas at ihila ang binitbit na plastik na may 3 balot ng tinapay, napakyaw niya sa panaderia ni Aling Tess para ibenta sa tabi ng LRT. Inabutan na niya ang ina niyang si Merna na nakasalampak sa durungawan ng barong-barong. Pinipiga ang huling patak ng tsinelas na pandikit para sa kumikislap na panyo na paninda rin nila na halos walang bumibili. Isang sandali lang siyang nakatitig sa ina. Pumuputok ang ugat sa sentido nito, ngunit handa pa ring ngumiti nang suminya siyang aalis. Saka niya kinapasabulsa ang tuping sulat na ginawa niya kagabi. Punit na pahina ng lumang kwaderno, nakasulat ng maayos gamit ang numero 1 na lapis na bigay ng bating guro na lumipat sa Pampanga. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, paki-comment naman sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood. At kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like, i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Nanay, kaya ko to. Babalik ako na may dalang gatas mo. Hindi marunong manghikayat ang boses niyang wala, kaya titik ang nagiging dila niya sa tuwing may pangakong gustong ipabaon sa ina. Habang naglalakad, sinasabayan niya ng kaway ang bawat taong sumasalubong. Limos, tingin niya sa 12.5 segundo ng pansin, limos ng atensyon, limos ng barya, limos ng onting kabutihan. Karamihan nagkukunwaring hindi nakita ang kamay niya. May ibang umiiwas ng tingin at itinutulak pa ng marahan para hindi mahawaan ng dumi ang polo nilang pang-opisina. Minsan, may maghahagis ng 5. Kung tatama sa sementong bitak-bitak, tatanguan niya, saka pupulutin at ilalagay sa bote ng energy drink na ginawa niyang alkansya. 5, 10, 15, hanggat hindi pa tumitindig ang araw na parang sinusunog ang gubong ng jeep, sapat na para bumili ng gatas na pulbos at paracetamol para sa nanay. Ngunit nang sumapit ang alas 10, nag-iba ang ihip ng hangin. Isang lalaking naka-hoodie, nakasabit ang earphones, pumuslit palabas ng 168 Mall, takot na takot, karga ang backpack na kaliwat ka ng zipper ay bukas. Kasunod niya ang 2 guard na may dalang radyo. Nasukol ang lalaking magnanakaw sa mismong bangketa kung saan nakatayo si Dino. Sa gulo, nadarang ang lalaking magnanakaw, binunot ang patalim mula sa baywang at tinutok sa sinumang nagtatangkang humarang. Kumaripas ng takbo ang naglalakad, nagsisigawan, tumalsik ang bowl ng lugaw ni Kuya Mark na Food Panda rider. Naiwan si Dino sa gitna. Nabiglaman, hindi makasigaw, kaya't itinataas niya ang 2 kamay para sinyasan ang mga taong paparating na lumiko, lumayo. Ngunit sino ba ang papansin sa pipi na bata? Tinawid ng magnanakaw ang kalsada, napahinto nang maramdaman niyang nakaharang sa unahan ang isang truck ng gulay, kaya't bumalik ito sa bangketa kung saan si Dino lamang ang pinakamalapit. Sa iglap na yon, tumingala si Dino, itinaas ang karton na may nakasulat, "Pipi ako." Sabay minuestra ng 3 beses, palad na nakabuka, turo sa magnanakaw, guhit sa leeg na parang may pinuputol. Ibig niyang sabihin, huwag, may mga tao pa ron. Ngunit parang walang nakuha ang lalaki. Lalo nagalit nang akalay loloko siya. Humakbang itong palapit. Kumaripas ng galit, itinaas ang kutsilyo, ngunit bago pa bumaba ang braso,
Isang tambutso ng motorsiklo ang dumating, si Mang Nestor, enforcer. Sinakyan niya mula sa likuran ng magnanakaw. Pinulupot ang kamay sa leeg nito. Nagpambuno sila. Natigpas ang kutsilyo. Sumigaw ang tao. May nabasag na bote. Nagdilim sa kalsada. Dito nagsimula ang kwento ng karton. May nakitang estudyanteng kumuha ng video. Isang talagang mahilig sa TikTok. Kita ang kakaibang katahimikan ng batang nag-aalarma, parang busina sa gitna ng traffic. Walang imik ngunit parang may megaphone ng kilos. Nang luwabas ang footage sa social media, kumalat parang apoy sa tuyong kogon. Isang dailang umabot ng 3 milyon ang views. May sinasabing bayani, may nagdududa kung scripted, ngunit higit sa lahat pinagtatalunan ang karton. Bakit daw walang namamahala sa bata? Bakit daw ipinapasaong sa ganyang kahirap na buhay? Kinabukasan, dumagsa ang reporter sa tabi ng LRT kung saan palaging naglalako si Dino ng panderegla na itinitinda ng 3.50. Nang maramdaman niyang tinututukan siya ng kamera, napadda siya. Hindi malaman kung paano'y ipapaliwanag sa radar ng mikropono ang katahimikan niya. Kaya sinulat na naman niya sa bagong tipak ng karton. Di ko po kayang magsalita pero gusto ko lang makapag-aral. Iyak si ate reporter na baguhan sa field. Hanggang sa studio kinaumaghan, ipinakita nila ang karton, binigkas ang bawat letra. Sa comment section, sunod-sunod ang tanong kung nasaan ang magulang. May abogadong nag-alok ng libreng serbisyo para maiproseso ang birth certificate. May call center agent sa Antipolo na nagpadala ng 2,000 sa GCash ng segment producer. May OFW naman sa Riyadh na nagpaabot ng tablet para daw may pang-aral ang bata. Hindi aliman niyang mahirap basahin ng kabutihan kapag sabay-sabayan sapagkat kahit walang tunog, naririnig ito ng kaluluwa. Pero higit sa lahat, may isang babaeng nakasuot ng simpleng kurbata, si Doktora Lorena de Jesus, pinuno ng Community ENT and Voice Rehab Center, na nangarap noong bata pa siyang walang makikilala ni isa mang batang nalilingid sa liwanag ng sariling boses. Tanaw niya sa monitor sa lobby ng ospital ang ulat, at nang makita ang maamong mata ni Dino, kanya mismong hinanap ang kalsada. Inabutan ng mainit na tsokolate ang bata. Alam mo ba anak, may paraan para marinig mo ang sarili mong hininga? Sinundan iyon ng mabusising pagsusuri. Lumang impeksyon sa gitnang tainga ang dahilan, nagdulot ng matinding scarring sa vocal cords. Hindi agad na isalba dahil walang perang pampagamot. Posible pa, sabi ng doktora, basta't handang sumailalim sa operasyon at therapy. Kabado si Myrna, ang inang sa wakas ay nakalabas mula sa kariton at lumuwas sa ospital matapos sunduin ng barangay. Dok, wala po kaming pambayad, bulong niya. Ngunit sagot ni Doktora Lorena, may mga nag-pledge na po. Pinakita niya ang online fund drive, umabot sa 300,000 piso sa loob ng 2 araw. Namutla si Myrna, hindi malaman kung iiyak o tatawa. Si Dino, nakatitig lang sa mukha ng doktora, hawak ang karton na bago niyang isinulat. Salamat sa inyong lahat, mahal ko kayo. 2 buwan makalipas sa maliit na press room ng Community ENT Center, nagtipon ang mga taong tumulong. Vlogger, estudyante, si Mang Nestor na tagapagligtas, asawa ng Sekyu na nagbigay ng 5 piso, at si Doktora Lorena. Biglang tumayo si Dino sa entablada, nakapolo na kulay verde, may maliit na microphone sa kwelyo na nakakonekta sa voice amplifier, at sa unang pagkakataon, mahina ngunit malinaw, narinig ng lahat ang pabulong niyang, "Maraming salamat po." Nangalog ang mga tuhod ng ina, bumuhos ang palakpakan, parang umaga ng Pasko na bumalot sa iisang silid ang liwanag. Humagulgol si ate reporter, napayuko si Kuya Mark na food panda rider, tinakpan ni Dino ang bibig, nag-sign ng I love you sa maliit na galaw ng hinlalakit at hinturo, at saka inangat ang karton na bago niyang isinulat. Pero may isa pa akong hiling, tulungan din natin ang iba pang walang tinig. Kasabay niyang ipinalabas ni Doktora Lorena ang plano.
isang mobile clinic na mag-iikot sa mga lansangan ng Maynila upang suriin at gamutin ang mga batang may kapansanan sa pandinig at pagsasalita. Pinangalanan nila itong Project Carton. Paalala na minsan, sa lumang tipak ng kahon, maaring manalamin ang pinakasagradong pangarap. Linggo, 9 na buwan matapos ang bakbakan na yon sa Divisoria, nagbukas ang unang mobile clinic. Nakatayo si Dino, suot ang ID na may titulong Community Voice Ambassador. Hindi man ganap pa ang lakas ng boses, sapat na upang bigkasin ang paborito niyang salita na pag-asa. Sa gilid, nakasabit pa rin sa leeg niya ang lumang pirasong karton na pinirmahan ng libo-libong tao mula sa Apari hanggang Jeddah. Bawat lagda, luha ng tuwa, tandang padamdam ng lalasakit. At tuwing mapadpad ka sa masikip na bangketa ng Banag-Banag Street at may marinig kang marahang boses ng bata na nagsasabing, "Kapit lang!" alalahanin mo, iyon ang dating pipi na sinulat ng mundo, ipinahid sa mukha ang tinta ng pagkadusta at ngayoy ginuguvitan ng lahat ng bagong linya ng pag-asa. Kahit gaano kaingay ang lungsod, kaya pala nitong tumahimik at makinig kapag ang tinta ng puso ang kumatok. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Anong aral ang inyong napulot? Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko dahil ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga para sa bago nating kwento.